ang unang topic natin. Ilang episodes na ang nakararaan, nabanggit natin at naikwento natin yung kwentong nakarating sa atin na iniurong na ni Kim Chiu ang kasong qualified theft laban sa kanyang kapatid na si Ate Lakam. Naglabas kasi ng opisyal na pahayag ang namamahala ng kanyang karir, ang Star Magic, na hindi daw po totoo na iniurong na ni Kim Chiu ang kaso laban kay Lakam. Of attorney. At saka obvious na obvious kasi pag si Kim Chiu ang nagpunta doon. Kaya nung manumpa siya, kasama na siguro yung pakiusap na hindi siya dadalo, lawyer na lang niya. Nagbigay siya ng power of attorney. Pero nakakalungkot lang din. Yung pala, nakakalungkot. Veteranang kolumnista na si Christopher Min, nalungkot sa ginawang desisyon ng kapamilya actress na si Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakam. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Matapos nga ang pananahimik ng kapamilya actress na si Kim Chiu ng ilang buwan matapos magsampa ng kaso laban sa kanyang kapatid na si Lakam, ngayon ay naglabas na ito ng opisyal na pahayag ukol sa kaso laban sa kanyang kapatid na si Lakam na ituloy ang laban sa kaso. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan ibinahagi nila ang nakarating na kwento ukol sa kasong isinampa ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakam. Mainit ang unang topic natin. Ilang episodes na ang nakararaan, nabanggit natin at naikwento natin yung kwentong nakarating sa atin na iniurong na ni Kim Chiu ang kasong qualified theft laban sa kanyang kapatid na si Ate Lakam. Ang ating motibasyon noon, positibo. Yes. Napakaganda ng puso ni Kim Chiu. Binigyan niya ng pagpapahalaga ang kanilang pagiging magkapatid at ang pagiging pangalawang nanay niya kay Lakam. Yes. Yun. Oo Diba? nga, nanay. Tapos, pero ano ito? Naglabas kasi ng opisyal na pahayag ang namamahala ng kanyang karir, ang Star Magic, na hindi daw po totoo na iniurong na ni Kim Chiu ang kaso laban kay Lakam. Nakakalungkot naman. Alam mo lang ang tagal nito. Ito dumadaan dito sa mediation ng DOJ no? Oo. So ibig sabihin, nung pagharapin sila sa mediation, kung dumating sila kasi usually Hindi mga sila- abogado lang hindi dumarating, di ba? abogado lang, di ba? Hindi sila nagkasundo. Kasi ang tatanong ng legal officer doon, ito ba itutuloy nyo pa o handa na kayong magkasundo para hindi na matuloy pa ang kaso? Kasi po, mahaba talaga ang ganitong salay-sayin. Qualified theft, mga resibo ang kailangan dito. Resibo talaga, mga ebidensya. Kasi syempre, ang complainant, si Kim, di ba? Complaint affidavit, sinumpaan niya yan. Susumpa rin si Lakam para naman sa counter affidavit. Tapos, kapag sumagot uli, ang kampo ni Kim, yun yung reply affidavit. At kapag sumagot uli, ang kampo naman ni Lakam, yun ang tinatawag na Rejoinder affidavit. Mahaba po ito, mahabang salaysay. Isinampa ni Kim yung kaso noong December 2, 2025. So, ibig sabihin, wala talaga nangyaring milagro sa pagkakabate. Oo, akala pa naman natin, natutuwa na nga tayo. Siyempre, mananatili pa rin ang dugo na nilang magkapatid. Pero Oo, hindi sabi pala. nga natin noon, kung ang mga hindi nga magkakadugo, nagkakasundo, ang magkapatid pa kaya na iisang sinapupunan ang pinanggalingan. Totoo. At tayo natutuwa noon, sinabi nga natin, napakaganda, very forgiving ang puso ni Kim Chiu. Sa patuloy ng paksa ni na Christopher Min ay ibinahagi nila ang opisyal na pahayag at desisyon ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakam na ikinalungkot ni na Christopher Min. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang... Pero ito na nga po ang totoo, for resolution na raw. Ibig sabihin, nagtagal sa piskalya, hindi pa sumasampa ang kaso. Pagka resolusyon, sa piskalya yan. Kapag ka naman nasa higher court na, iba naman yon. So, nasa piskalya pa lang. Ang dami Oo. pagdadaanan. Kasi sa lower court, promulgation. So ngayon, hinihintay na raw nila Camp yung resolution ng kaso. Kasi pagkatapos ng mga complaint affidavit, counter affidavit, pagkatapos ng reply affidavit, at saka ng rejoinder affidavit,
affidavit, tatanungin ng piskal para namang bago tayo. Di ba tinatanong ng piskal for resolution na to? Di ba? Ayun, for resolution na nga. Kung ano po ang magiging resolusyon ng kasong qualified theft na isinampa po ni Kim Chiu laban kay Ate Lakam niya, hindi pa po natin alam. Pero madalas daw makita sa Diyan sa- Department of Justice, Kaya Quezon nga. City, Anong si ginagawa? Lakam. Baka si Kim, kaya hindi nakikita doon, baka abogado lang niya ang nagpupunta. Power of attorney. At saka obvious na obvious kasi pag si Kim Chiu ang nagpunta doon. Kaya nung manumpa siya, kasama na siguro yung pakiusap na hindi siya dadalo, lawyer na lang niya. Nagbigay siya ng power of attorney. Pero nakakalungkot lang din. No? Yung pala, nakakalungkot. Nag-ano pala ito, nag-prosper pala ito. Kala natin. Akala pa naman natin noon, sabi natin, ang ganda-ganda dahil kasi nanaig ang dugo. Oo. Pagkakapatid, yung pagiging iisang, Oo. hindi pa sabi nga natin, di ba, iisang sinapupunan ang kanilang pinanggalingan. Oo, at saka si Lakampang to ba yung pangalawang magulang? Di ba? Yung parang kaya manager tuwa- niya oo. ng pinakamatagal na panahon, Kaya di ba? nakakatuwa na ay. Ang gusto daw ni Kim dito, ilalaban niya ito sa legal na paraan. Oo, Yun ang tama sabi naman. niya. At saka ang gusto niya, accountability. So, for resolution yung kaso, ibig sabihin, nasa piskalya pa. Kasi kung sumampa na yan, kung sino man ang manalo o matalo, may warrant of arrest na lalabas bago sumampa. Nako. At pag nasa itaas na, another, naman to, hearing na matagal na panahon, promulgation ang tawag doon. Kaya, hindi po natin alam kung ano ang magiging resolusyon ng kasong qualified theft na isinampa ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid. Ang gusto pala niya kasi, accountability. Siyempre naman, di ba? Oo, katulad na nga ng sinasabi na dahil hindi lang naman si Kim ang may-ari ng kumpanya, di ba? Korporasyon niya yata yun. Kaya, Meron siyang mga investors. Oo. Kaya syempre kailangan accountability kung saan napunta yung hinahanap na pananalapi. Yun Yun. naman. Ganun yun. Pero ako rin umaasa pa rin ako kahit nga yung iba nakarating na sa Supreme Court. Oo. Di ba? Ako rin. May pag-asa pa rin. Lalo pa silang dalawa magkapatid. Tsaka Di ba? naniniwala ko dyan na isang tawag lang ng isa sa kanila kay Hindi ko kanino. nga alam kung sa mediation ay merong nagmatigas. Kasi tatanungin naman sila, o ayusin nyo na ito, kung payag naman kayong pareho, para hindi na humaba pa ang usapin at matapos na ang problema. Ang sagot ng iba dyan, I will ask my client first. Oo. Ganun, dahil wala naman sila doon di ba? Siguro, sinabi ni Kim na, I need accountability. Yun. Yun lang ang ilalaban niya. Accountability dahil may hinahanap. Kailangan managot ang dapat managot. Oo. Yun yun. Okay. Nakalungkot. Sayang. Hindi naman sayang dahil pababayaan na lang ba natin kung sakaling totoo nga na sila ang gumalaw ng pera. Hindi po. Sayang yung kanilang pagiging magkapatid. Yun yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!